Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay ika-4 ng Hunyo 2025. At tayo po ay nagpapaabot ng pagbati sa lahat po ng patuloy na nagsusubscribe, nagbibigay ng mga komento. Lahat po ng mga komento ninyo ay aking pong minamahalaga. At ito po ay inire-record sa ating pong database ng ating pong staff upang maging gabay sa ating pong araw-araw na paglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng paghatid ng ating pong opinyon at paninindigan. Ang usapin po ngayon ay tungkol po rito sa impeachment pa rin. Doon po sa mga ngayon lamang nakakatunghay itong ating pong YouTube channel, ay papaliwanag po natin ano po ang ibig sabihin ng impeachment. Ang impeachment ay isa pong proseso ng pagtatanggal ng isang mataas na opisyal na hindi po nakakayanang tanggalin sa pamamagitan po ng memorandum o kautusan na siya magbitiw. Yan po ang presidente, yan po ang vice-presidente, yan po mga justices o mataas na maestrado ng Korte Suprema at iba pang mga matataas na opisyal na dapat ay hindi nagiging takot o napapasailalim ng mga politiko. Ano po ang ating pong pinag-uusapan ngayon? Ang impeachment, mga kaibigan, ay tinakda ng saligang batas. Nandiyan po sa ating pong konstitusyon o saligang batas. Ang ibig po sabihin ng saligang batas sa wikang Ingles ay konstitusyon. Ano po ang konstitusyon? Yan po ang pinakamataas na foundation ng lahat ng batas sa Pilipinas. Na ang tagagawa po ng batas natin ay mga congressmen, yung po mga mambabatas, pareho po ng Kongreso at ng Senado. Ngunit, pag ito po ay hindi naaayon sa ating saligang batas, ito po ay nawawala ng saysay at hindi po maaaring pairalin. Ganun pa man, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay isang pinaiiral na bersikulo o artikulo ng saligang batas tungkol po sa impeachment. Ano po yan? Na ang isang mataas na opisyal ng bansa, pag ito ay nagkasala at ito ay mayroong mabigat na mga ebidensya, ay maaari pong ipagharap ng proseso ng impeachment sa mababang kapulungan o kongreso na siya pong ginawa diyan po sa pangunguna ng Quad Committee o Quadcom ng Congress of the Philippines noong nakaraang taon. At dahil po dyan, nagkaroon po ng mga 7 articles of impeachment. Ano po yung articles of impeachment? Yan po yung listahan ng mga kasalanan ng taong inaakusa. Sino po ang inaakusa? Ang inaakusa po ng pandarambong ay walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Ito po ba ay politikal? Ito po ba ay sa kadahilanan lamang na sinasabi ni Duterte ng pamumulitika? Hindi po. Sapagkat dahil po mismo ay napatunayan na ang kanyang confidential funds, ang kanyang intelligence funds, pati na ang budget ng Department of Education ay kinulimbat ng anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pangalan ay Sara Zimmerman Duterte Carpio. Yung Carpio, asawa niya po yan. Yan po yung napabantog na drug lord ng Davao, si Atty. Mans Carpio.
Pero hindi po yan dahilan kung bakit na-impeach si Sara Duterte. Hindi po yung kanyang asawang dahilan. Ang dahilan po dyan ay yung kanyang hayagan. May skandalong paglustay ng kaban ng bayan. Bakit po yan ay pinapakialaman ng taong bayan? Sapagkat siya po ay galing sa buwis. Meron mga nagsasabi, hindi naman ako nagbabayad ng buwis eh. Hindi ko alam kung paano mag-file ng income tax return. Mga kaibigan, lahat ng Pilipino, pati hindi Pilipino, na nandito sa Pilipinas, ay nagbabayad ng buwis, indirect taxes. Halimbawa, ikaw ay magpapagasolina, kaya mahal ang gasolina sapagkat 12% o higit pa kung kasama po ang VAT, ay napupunta po yan sa buwis. Bakit po kinakailangan ng buwis ng bayan? Yan po ay upang meron pansweldo sa mga pulis, pansweldo sa mga bumbero, sa mga sundalo, sa lahat ng gastusin, lalo tigit mga senador, mga congressman, pangulo, lahat po ng mga empleyado o opisyalis ng gobyerno ay sinisweldohan po yan na nanggagaling sa buwis ng taong bayan. Kaya nga po, lahat ng mga taxpayer, pag ikaw ay magre-reklamo, nakalagay doon, ako si Juan Manaloto, isang Pilipino taxpayer na sa kadahilanan ng aking pagkakaalam na naglustay si Mayor ng ganito ay nagsusumbong at nagre-reklamo laban sa kanya. Sa usapin ito, hindi po mayor ang sinasakdal o binibintangan o inireklamo. Ang nireklamo ay yung pong pagkadiscovery at hayagan na hindi pagsusumiti ng tamang paliwanag ang Vice Presidente o pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansang Pilipinas at siya po si Sara Duterte. Kinakailangan po ito malitis at ang paglilitis po niyan ay sa Senado matapos na tanggapin o may sumiti ng Kongreso ang articles o bintang at napapaloob sa impeachment complaint. Yan po ang ating pong topic ngayon. Yan ang napakalaking usapin ng ating bansa ngayon sapagkat nagkaroon tayo ng Senate President ng pangalan ay Francisco Escudero na hayagan na sumusuway sa ating pong saligang batas. Ano pong gagawin natin? Abay, magreklamo po tayo. Abay, magalit tayo. Tayo ang dapat masunod na sa ating pagsasabi na, Hoy, Escudero, dapat sundin mo, galangin mo ang saligang batas. Kung hindi, tatagpasin kita. Yan ha, mayroon pa tayong pananakot. Magdimanda ka. Mga kaibigan, ito po ay hayagan na pagsalungat sa tinatadhana o pinag-uutos na mandato ng saligang batas. Walang karapatan si Escudero na hindi sumunod sa saligang batas. At pag siya ay magpapatuloy, mga kaibigan, sa kanyang pagsuway ng saligang batas, taong bayan dapat bumangon, taong bayan ay dapat magwala, taong bayan ay dapat magreklamo kung kinakailangan kaladkarin si Escudero o palabas ng Senado, eh yan po ang dapat natin gawing tungkulin. Tungkulin po natin yan. At kung sino pa mga hahara-hara dyan na mga senadores, abay dapat ipagpatuloy nila ang payagan nila matuloy ang impeachment upang sa ganon magkaroon ng pagkakataon si Sara Duterte na pagtanggol ang kanyang sarili. Siya ay abogada, ang asawa niya ay abogado, sila ay nagbabayad ngayon ng milyon-milyon dolyar o sa abogado nila sa Netherlands para questionin
ang mga sinusumbong ng mga byuda at naulila ng mga anak na pinatay ng ating pong kapulisan sa utos, sa pangunguna at pag-sponsor o pagkampe sa patayan ng buhong na Pangulo. Ang pangalan ay Rodrigo Duterte. Ito naman ay ginudyos naman ng isang haram na Muslim na senador ng pangalan Robin Haram Padilla. Para po siraulo ito. Abay, nagkakapi po sa Netherlands. Dala-dala niya ang malaking litrato ni Duterte. Tatabi niya dun sa kanyang harapan. Magkakapi siya at o-orderin siya ng kape para dun sa litrato na kanyang dala-dala. Problema, hindi po nabibigyan ng sandwich. Ewan ko, bakit natin pinapasweldohan ng 300,000 isang buwan ang pareho ni Robin Padilla, mga kaibigan? Bakit natin ilulustay, pinapayagan malustay ang ating binabayad na buwis sa mga katarantaduhan, kababuyan, kaharaman ng isang senador? At bakit natin pinapayagan na tampalasanin ng senador na pareho ni Chis Escudero ang ating saligang batas? Dapat tumalima siya, dapat itatag na ang Senado bilang isang impeachment court. Yan po ay hindi po katang-isip lamang. Pareho po sinasabi ni Iglesia ni Cristo Marcoleta, nadulas lamang po, Marcoleta, na sabihin niyang ang West Philippine Sea ay imbento lamang ng Pilipinas at ito ay dapat South China Sea. Buhong, traidor, kalbo, Iglesia ni Cristo, nakakadiri na senador. Uulitin ko po, pinagmamalaki niya ang Iglesia ni Cristo sapagkat di umano kakampi niya ito sa pagtatanggol na huwag na impeach si Sara Duterte. Ito ba, mga kaibigan, ang relihiyon na dapat pang katigan ng mga matitinong Pilipino? Dapat ito iwaksi. Dapat pag hindi nila itiniwalag ang isang traidor na senador na pareho ni Marcoleta, tayo ang magtitiwalag sa Iglesia ni Cristo sa ating pong bansa o sa ating pulong Pilipinas. Kaya nga po, tayo ngayon ay nakikisa doon sa mga Pilipinong nagrarally dyan po sa Senado at hinihingi nila na dapat ang Senado mag-constitute na bilang isang impeachment court sa kadahilanan ito, makinig kayo, ito ang mandato ng saligang batas. Sino man na sumusuway dito, mga kaibigan, may karapatan tayong pagpasin ang bumbunan niyan. At itong si Escudero na ito, kung kinakailangan, tuliin itong supot na ito sapagkat tinatampalasan niya ang ating saligang batas. Supot, mga kaibigan. Hindi po tayo sanay magmura at hindi po ako nagmumura. Yan ay pagsasabi lamang ng totoo sapagkat mukha pa lamang sa mukha ni Escudero nakita ko na ang kanyang mukha ay talagang mukhang hindi po siya nagpatuloy. Therefore, pag dumadaan yan, medyo mapapa sa ng konti. Kasi ito si Escudero, mga kaibigan, tinawag ni Carbonell na supot sapagkat tinatampalasan ang saligang batas. Bakit? Sapagkat gusto niyang manatili na President of the Senate. Anong dahilan? Una, abay siga ka nga naman. Ikaw ang pinakamataas. Ikaw nga, primero Santos Pares, first among your equals.
na ikaw pinakamataas na senador at ang iyong sweldo ay pinakamataas. 375,000 pesos isang buwan. At ang MOE nito, miscellaneous office operating expenses, ay ganoon din. Sa mga tuwid, mahilig na mahigit sa kalahating milyong piso buwan-buwan ang sinasahod at nilulustay upang tampalasanin ang ating saligang batas at ang ating gobyerno ng isang supot na senador na pareho ni Chis Mabantot Escudero. Mga kaibigan, yan po ang ating nire-report sa inyo. Yan po ang ating panawagan. Makiisa tayo sa panawagan na dapat magbuo na ng impeachment court at ang mga senador ay dapat nang umupo bilang mga senator judges dito sa historical, makasaysayan, napakalaking pandarambong ng isang halal na opisyal na pareho ng Vice President of the Republic of the Philippines sa kanyang pangungulimbat ng kaban ng bayan. Ako po si Kawati Carbonell ang sasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.